Okay, welcome pang muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago tayo magpatuloy at bumati ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan na G-Serms. Okay, sabi niya, thanks. Gawa naman kayo ng videos STK100 and yung basic accessories na kailangan sa home defense. Okay, bago natin yan sagutin ay gusto ko lang ipaalam sa inyo na wala tayong STK na firearms, pero meron tayo ditong mga halos kahalintulad ng mga striker fired katulad ng Glock at saka nitong SH. Pero yung talagang ay wala tayong STK100 dito. Pero bibigyan ko lang kayo ng mga paliwanag kung ano ba itong STK na ito at sino ang gumagawa nito. Okay, bago yan ay gusto ko lang munang kayong pasalamatan dahil tayo umabot na sa mahigit na 46 1,000 ng mga subscribers dahil yan sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo. At pasasalamatan ko lalo tigit yung mga hindi nag-skip ng ads dahil kayo ay nakatulong para tumaas ang ating revenues. Dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko hindi pansarili kundi ito ay ginawa ko para sa aking charity works. Na inisip ko na gumawa ng YouTube channel para matustusan ko yung mga pinag-aaral natin na 6 na estudyante na mga anak ng single parent. Kaya nga yung kinikita ng ating YouTube channel ay sa kanila natin binibigay para may pang-allowance sila sa kanilang kanilang pagpasok, pag-aral. Kaya maraming salamat sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Nagrereklamo po yung aking anak, ang daming tumatawag para bumili ng baril. Paulit-ulit ko po sinasabi, wala po kaming pinagbibiling baril. Magtanong lamang kayo kung kayo may problema sa inyong baril at kung alam natin yan ay sasagutin natin. Okay, wala po kaming pinagbibiling baril. Inuulit ko, wag po kayong tumawag at wag rin po kayong mag-comment na magtanong na may pinagbibiling baril. Okay, tumutulong lamang po ako sa may mga problema na kayang gawin sa pamamagitan ng DIY. Okay, kaya pinasasalamatan ko yung mga tawagan ninyo yan, mag-message kayo dyan kung kayo ay may tutulong sa ating mga beneficiaries. Kaya para kayo ma-recognize, katulad ni Aljon Dating. Maraming salamat sa iyo, Aljon Dating, sa muli mong pagpapadala sa ating GCash number. At ganyan din kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA. Sa regular mong pagpapadala sa ating premiere videos, sir, malaki ang naitulong mo sa ating mga bata na tinutulungan na makapag-aral. Okay, at punta na tayo sa sa STK100. Okay, alamin muna natin kung sino ang gumagawa niyan. Yan ba ay Armscore lamang ang gumagawa or Rock Island Armory lang ang gumagawa niyan? So tingnan natin ang doon sa mga hindi naniniwala dito sa Google ay hindi ko na kayo sakop. Kung hindi ninyo ako paniniwalaan at hindi nyo pinaniniwalaan yung ating mga reference, wag na kayong manood dito sa aking YouTube channel dahil wala rin kwenta. Pag ako ay walang binasa, hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Pag ako ay may binasa na reference, hindi rin ninyo paniniwalaan. Wag na kayong mag-aksaya ng panahon. At total, hindi rin naman ninyo pinaniniwalaan. Okay, ang gumawa ng tingnan natin kung sino gumawa nito. Ang gumawa ng STK100, by the way, ang STK100 ay striker fired, wala itong hammer. Okay, ang gumawa nito ay Armscore manufacture STK100 striker fired pistol. Marketing is under, ang pagmamarket ay under sa Rock Island Armory brand, which is Armscore Firearms line. Kumbaga,
may agreement sila ng Rock Island at saka ng Armscor. Kaya Armscor nagmamanufacture, ang Rock Island ay nagmamanufacture, ang marketing ay nasa Rock Island. Okay, ang nagmamarket ay Rock Island. So yun ang nakalagay dito sa ating research. The sticky is notable for its full metal construction. Pag sinabing metal, hindi lamang bakal. Okay, pwedeng aluminum, pwedeng bakal o anumang klase ng bakal, basta metal. Okay, alamin natin. Featuring an aluminum frame instead of the typical polymer. So, ang frame niyan ay aluminum, hindi instead sa polymer na kagaya ng Glock. At saka nitong SH. Yan. So, yan ang and a design that incorporate Glock compatible component and 1911 style grip. So, parang pinaghalong Glock. Kung titingnan ninyo yan, ay mapapagkamalan ninyo yung Glock sa biglang tingin. Okay? At pinaghalo naman yung kanyang style ng grip angle. Okay, yung angle ng grip niya, dahil maraming hindi nakakagusto sa grip angle ng ng Glock, ang angle ng niyan ay parang kinopya sa style ng 1911. Okay. Tingnan natin ang characteristic niyan. Okay, ang characteristic niyan ay ang sabi ay metal frame. Unlike many striker-fired pistol, stickle features a full-size aluminum grip frame. Aluminum po yan. Ang kanyang receiver, grip frame. Ito ang frame. So, aluminum. Glock. At ito ay compatible sa Glock. Kahit yung magazine niya ng Glock ay pwede mong gamitin sa STK-100. Glock compatibility. It's used Glock magazine and it's designed to accept Glock compatibility sight and other parts, making its Glock style pistol with a half metal body. Okay, so yung ibang parts niyan ay katulad ng Glock. Accept Glock compatibility sights and other parts, making its Glock style pistol with all metal body. Okay, ginawa ng metal yung kanyang lower receiver, which is aluminum. Ang grip angle naman niya ay designed similar sa 1911 handgun. Yung angle yung angle, hindi naman yung itsura, yung angle. Okay, doon kinuha. Which many shooter find more comfortable than the standard Glock grip. So yun, mas comfortable yung mga shooters sa standard nung 1911. Kaya yun ay kinupya yung kanyang angle doon. At mas comfortable kaysa sa Glock style. So, yun ang angle ng kanyang grip. At ito ay optic ready. Matatanggal mo yung sight niya at malalagyan mo ng optic ready na. Kumbaga, the slide is designed for direct mounting of optic with an integrated rear sight on the optic cover plate. So, may tatanggalin lang dito nyo yung plate na at ready na, ikakabit na lang ninyo yung optic. Yan. It is used a striker-fired action similar to Glock. Yung kanyang ay similar sa Glock, yung kanyang striker-fired. Okay. Brand, you will see the sticky referred to both Armscor and Rock Island Armory pistol. So yan, both Rock Island Armory at Armscor. Yan ang mga kumbaga distributor at yung mga nagmamanufacture niyan. Yan ang sabi sa ating research. Okay, yung niyan,
yung haba niyan, yung taas niyan, ay ilalagay ko na lamang dyan sa ating para hindi na natin i-explain yung kung anong haba, kung anong taas. Makikita ninyo yan dyan sa ating thumbnails. Okay? So, ang niyan, ang kanyang slide ay may front serration at pinagaan niya yung slide, may parang bintana dito sa may bandang taas dito. Yang may tatlong bintana dito, may cuts para pinagaan ang kanyang, ang sabi ay machined slide with lightning cuts and front serration dito. May cuts yan para gumaan at meron din ditong serration para pwede ninyong i-open dito at pwede ninyong ilahin din dito. So yan ang kanya. At ang kanyang slide ay carbon steel. So matigas, matibay po ang carbon steel. Ingatan lamang ninyo yung mga recoil spring na wag maputol dahil alam naman natin ang carbon steel ay crunchy. So pero yan ay napakatibay ang kanyang Ayan, yun, sabi na natin yung kanyang at yung kanyang beaver tail ay extended tongue. Okay, extended beaver tail. Mas mahaba dito. Kaya napakagandang hawakan, para kang nakahawak sa 1911 na may beaver tail. Okay, yun ang isang Kaya medyo humaba ng kaunti ang total length nito kaysa dito sa Glock kasi nga extended beaver tail. So yan ang kung yung sinasabing mga pwede ninyong mga accessories na pwede ninyong ilagay pang home defense o pwede ninyo siyang meron siyang kamukha nito na na pikatay ni rail dito. Pwede ninyo siyang lagyan ng flashlight. Yan, pwede ninyo siyang lagyan ng accessories dito. Kamukha ng mga surefire, yan, pwede ninyo siyang lagyan. At yun, maganda ang kanyang grip. At ang kanyang safety ay kamukha din ng sa ganito na may trigger safety. Yan. Yung kanyang magazine, pwede ang Glock. Pwede ang mga Glock. Yan ang mga katangian ng nito. Ng STK. Okay? So maganda ang itsura. Kung sa looks, mas gusto ko ang looks nito kisa sa Glock. At ang pag-release ng kanyang ng kanyang slide ay kamukha din sa Glock, ganito din. Okay, ibababa mo rin na ganyan. So ayan ang kagandahan ng STK. Parang mas gusto ko ito kisa sa Glock. Parang mas gusto ko ang STK sa Glock. At ito ay tingnan natin kung magkano ang price nito. Out of the box, STK has a lot going for it. It has a greater trigger. Maganda ang trigger, comes optic ready. Features a low bore axis. Kaya yung low bore axis ay mas mababa ito, kumbaga dito. Kaya delikado ito kung hawak kayo na nakaganito kayo, tatamaan yung ninyo. Kasi nga halos ang nito ay andi dito na hindi mataas. Kaya maganda ang field recoil nito. Low bore axis produces a decent accuracy. So maganda ang decent accuracy nito. And it is compatible with some Glock Generation 3 magazine. It's also reasonably priced, reliable, and did not rattle pag. Okay, so ito yung Striker fired pistol offer is to use. Okay, magandang gamitin with pre-cocking firing pin mechanism requiring minimal trigger pressure.
minimal yung trigger pressure niya. Short trigger reset. Ang short trigger reset ay ito. Yung pag nag-ano ka, maano lang kung mag-reset, madali lang. Yung ibang haba ng reset, ito ay minimal lang yung trigger reset. Kaya maganda ito sa pang-practical shooting. Okay? Rapid follow-up shot. Okay, mabilis yung follow-up shot mo kasi nga yung reset ay konti lang. Yung iba kasi, pag pinutok mo yung reset, ang haba. Ito, konti lang yung reset niya. Okay? Making them efficient for self-defense. Ay, magandang pang self-defense. Yan, ang isa pa. Lahat naman yan ay magandang pang self-defense. Ang sinasabi ko nga ay, alam ba ninyong gamitin yung mga firearms ninyo? Pinapractice ba ninyo yan? Baka naman mabas na naman tayo pag sinabi kong, yung iba kasi, pag ang alam na gamitin ay yung baril niya lang, pangit na yung mga ibang baril. Kamukha nung nagturo ako ng kondisyon ng pagkiri ng mga baril. Tinuro ko yung condition 3 which is no chamber load. Ang sabi naman ng isang taga saang state yun, pag daw yun ay inintroduce niya, babatukan daw siya ng mga ex-military. Ay, loko pala yun. Mga ex-military, tuturuan mo ng no chamber load. Iba po ang turo sa mga ex-military. Iba ang training niya. Nagtuturo din tayo sa mga military. Nagtuturo tayo sa mga estudyante dito. Dahil firearms instructor nga tayo. Iba po ang turo sa mga military kisa sa mga kindergarten. Tuturuan mo yung doktor ng gamot sa lagnat. Di ba batukan ka talaga nun? Doktor yun mga doktorate na yung pagsasabihan mo. Ay ang nagtatanong sa atin ay kindergarten. Kindergarten yung nagtanong, kindergarten din yung sagot natin. Huwag mo sasabihin na, pag dinala ko yan doon sa aking estate, ewan ko saang estate, baka sa Mars ito nakatira, at inintroduce ko yung turo mo doon doon sa mga ex-military na tropa daw niya, siguro nagyayabang may mga tropa mga ex-military doon kung saang estate siya. Baka daw siya batukan. Babatukan ka talaga nun. Dadagukan ka pa nun. May mo dadalhin dun yung panturo ng ng mga elementary. Ex-military na yan. Tuturuan mo pa ng ganun. Pinagdaanan na nila lahat yan. Pinagdaanan na nila ang condition 1, condition 2, condition 3. Huwag na tayong magpayabangan dito sa YouTube channel. Baka ang gusto mo lang palabasin ay nagyayabang ka lang dahil may mga ex-military ka pa sinasabi. So, yan. So, kaya nga, kung saan natin sinana yung ating mga gamit, doon tayo. Baka naman, sabihin naman ninyo na pag sinabi kong pinupuri ko itong sticky, ay magre-react naman yung may mga 1911 dyan. Magre-react yung may mga revolver. Magre-react yung lahat po yan ay may pros and cons. Yan lamang ang masasabi ko. Kasi, sasabihin naman ng iba, ang tanga mong magpaliwanag. Okay, ang dami kasi magagaling Yan talaga ang buhay ng So, sinasabi ko lamang, yung katangian nito at hindi ko naman pinipintasan yung ibang mga baril. Okay, yan ang maliwanag dyan Kung ang alam ninyo ay pagdala ng chamber load, condition 1, gawin ninyo. Hindi ko naman kayo pinipintasan. Pero yung nagtuturo tayo ng safety at tinanong sa atin kung ano ang pinakang safe, ay sinagot natin yung pinakang safe. Para kasi hindi nakakaintindi. Okay. Ang sabi sa STK it's a full reimagining of Armscore original STK 100 with a style grip of angle. Sabi naman, doon pa rin ako sa 1911 dahil yung gano'n-gano'n. 1911 kayo. Okay, so palagay ko nasabi na natin lahat yung tungkol dito. Yung price nito, magkano bang price nito? Okay.
Ang sabi dito ay tungkol sa site, removable ang site, but only accommodate an optic, not replacement of rear sight. Hindi hindi yung replacement ng optic, ng rear sight, kundi i-accommodate niya yung replacement ng optic. Ito ay optic ready handgun. Ayun ang masasabi natin dito. At ito ay the advantage of a metal for a price of a polymer. Okay, metal ito, pero ang price, metal ang kanyang receiver, pero ang price ay nasa $600. It comes with an aluminum grip to make more durable, para mas matibay daw. O baka sabihin naman ninyo, ay, mas matibay pa rin dyan ang bakal, mas matibay pa rin dyan ang, alam ko na, mas matibay pa rin dyan ang polymer sa aluminum. Kanya-kanya nga ng ano yan eh. Kung napanood ninyo, kanya-kanya ng pros and cons yan eh. Pero may mga nilagay sila dyan na hindi natin alam kung ano ang mga nilagay na ginawa nilang mga pampatibay dyan. Okay. So, kung ano man ang nilagay nila dyan para mas, ang sabi kasi nila ay mas matibay ito. Alam nga naman kontrahin ko yan. Yan ang nakalagay dyan eh. With aluminum grip to make more durable. Okay. Mas durable daw ito kisa sa mga polymer. O, kukontrahin na naman ninyo yan. Wala, mas matibay pa rin yung polymer ko. Okay, so, ito ay nagbibigay ng enough weight. Nag-added ng enough weight to give it a smoother feel with less felt recoil. Yan. Presyo niyan hindi ko lang alam ang presyo nito ngayon. Nasa $600. Okay. Ano pa ang masabi natin dito? So yan, pare-pareho lang naman yung yan, palagi ko nasabi ko ng lahat. At kung meron pa kayong masasabi tungkol dito, tanggapin natin. Kung yan man ay negative o positive, bahala na kayo. Basta wala naman akong ganyan. Gusto ko rin bumili niyan. Bakit? Pag ako'y nagkapera, pag ako'y umuwi, hindi tayo pwedeng magkamera dito ng sariling baril. Pero napakarami ko ditong baril. Kung 1,000 baril, bibigyan ko kayo na 1,000 baril, hindi lang sa akin. So yan, sana nasabi ko ng lahat. At kung may kulang pa, kayo na lamang magdagdag. Pero wag tayong magsiraan, tayo mga Pilipino. Kung saan man kayong saan man kayong state, ay pairalin natin yung pusong Pinoy. Huwag tayong magsiraan. Hindi yung kayo nasa Amerika, ay parang kayo na ang pinakang magaling. Nakarating lang kayo ng Amerika. Kaya't babasahin ko lang muna ang magandang comment ng isa nating taga-Amerika. Si Kuya Alex Vlogsun. Ang sabi niya, ang dami ko natutunan sa iyo, Sir Elmer. Thanks na sobrang dami. Watching from Arizona, USA. Yan ang mga gusto kong Pinoy. Kagaya din ni Noli P. sa Amerika. Meron din tayong, ang dami talagang, actually mas maraming, ang pinakang marami kong viewers ay nasa USA na mga Pilipino. Okay. Meron lang isa dyan na kontrang-kontra sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Kontrang-kontra sa akin yan. So, yan. Maraming salamat sa iyo, Kuya Alex Vlogsun. O yan, inaano ko Kuya Alex Vlogsun. Suportahan natin. Okay, at meron din tayong taga-Pilipinas, Sinai Pinas. Ang sabi niya, pag ako nanonood ng vlog mo ay para na rin kung nag-attend ng seminar. Maraming salamat sa pag-share mo ng experience mo tungkol sa mga baril, Kuya Elmer. Ayan naman, nakakatawa na po. Kung wala yung mga yan, ay hindi na ako mag-ano. At marami pang iba dyan. At babasahin ko lang yung mga
Okay, yung ating community spotlight. Yung ating community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Randy. Meron kang 100 plus engagement. Shout out kay My George Geographic. Meron kang 19 engagement. Shout out kay Tommy Aparachi. Meron kang 100 plus engagement. Shout out kay Gino, Team Delta Angel. Meron kang 3 engagement. At shout out kay Norman Paul, kay Ming77. Meron kang 52 engagement. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burgers doon sa dati kong masishop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, buy one take one at mapapa burger kayo sa sarap. Maraming salamat po.